The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Inaabangan ito ni Cofides. Ate Nate Ocampo Versosa at maging ni Manong Tuts Almasan and of course ni Mama Delma Carandan at maging ni Ma'am Violet Losada. Good morning, Brad Jeff. Mabuhay ka. You woke up like that? Pulang-pula yung buhok, Pastor ah. Pula ba yan? Orange? Pula. Pula to, pula. Pula. Ayun. Good Sige. morning, Ted at Cha. Ayan. Good Ayusin morning. natin ng konti para Yeah. naman sa ating mga taga-subaybay. Good morning. Sige. Good Morning, Ted. Okay, Eto na. Cha. May liham tayo, Pastor, mula sa ating isang listener, mula po dito sa Facebook. So, basahin ko na ito, Pastor, ha, para mabigyan mo po ng gabay. Etong si Mary Vic. Sabi niya dito, Pastor Jeff, ako po si Mary Vic, 45 years old at may 2 anak. Negosyante po ako at may maliit na tindahan ng karne sa palengke. Kasama ko pong naglalako ang aking mister. Nakikinig kami sa radyo tuwing umaga sa True FM habang nagtitinda. Alas 4 pa lang ng umaga, nakasubaybay na kami kaya araw-araw naririnig namin sa radyo sina Ted Filon at DJ Chacha. Ako po ay panganay sa aming 3 magkakapatid. Pangarap kong maging guro, subalit isinantabi ko munang upang makapag-aral ang 2 kong kapatid. Anak kami ng isang tindera ng gulay sa palengke at isang tricycle driver. At bilang panganay na anak, tumulong din ako sa aking mga magulang sa pag-aaral o pagpapaaral ng mga kapatid ko hanggang sila nga ay makatapos pareho sa kursong education. Ngayon, sila po'y ganap ng mga teachers. At nagdiriwang ako para sa kanilang nakamit. Ako naman po, hindi na natuloy na makapag-aral dahil nagkaroon na rin ng sarili kong pamilya. Siyempre, mas importante sa akin na buhay ng mga anak ko kaysa sa pangarap ko noon na makapagtapos ng pag-aaral. Sumulat ako sa inyo dahil hindi ko matanggap na sa kabila ng aking sakripisyo sa aking mga kapatid, nagawa akong pagsalitaan ng masama ng bunso namin noong minsan na may hindi kami pagkakaunawaan. Naisumbat ko pa sa kanya ang ginawa ko para sa kanila. Nasabi ko na hindi ko naman obligasyon pero pinili kong tumulong upang mapagtapos sila. Sinabi ko rin na kung tutuusin ay pupwedeng sarili ko ang atupagin ko noon kaysa sila. Nasaktan ako sa pagsagot-sagot niya sa akin bilang ate niya. At nasaktan din marahil siya sa panunumbat ko. Kaya naman ilang buwan na kaming hindi nag-uusap sa ngayon. Dati, madalas niya akong binibisita sa palengke bago umuwi. Pero ngayon, natigil na. At matagal na rin siyang hindi nagpapakita sa akin. Nakatira ako sa sarili naming tahanan ng aking mister. Habang sila ng kapatid pa naming isa ay nasa bahay pa rin ng aming mga magulang. Alam ko na kapag magtuloy-tuloy ito na hindi kami nag-uusap, baka tuluyan na kaming magkalayuan ng loob. Siya ang nagsambit ng masasakit na salita sa akin at siya ang hindi na kumausap pa sa akin. Hindi ba dapat siya ang unang magpakumbaba at humingi ng paumanhin? Alam ko po na dapat isa sa amin ay magpakumbaba. Alam ko na pwedeng ako ang maunang mag-sorry. Pero bilang isang ate na gumabay sa kanya upang maging maayos ang buhay niya, deserve ko ba talaga na mabastos ng ganun-ganun na lang na tila wala akong nagawang mabuti para sa kanya? Kung maririnig niya ang payo niyo sa akin, sana'y magbigay rin po kayo ng mensahe sa kanyang nagawa. Anong say mo, Brad? Lubos na gumagalang? Yan nga po si Mary Vic. Pastor! Pastor Jeff? Can you hear me? Ayun, nakamute lang po si Pastor. Teka lang po ha, ayusin lang natin. Ayan. Pastor Jeff? Ayan. Cha, Yun. ayan. So, Cha, ano nga ba? iringan ng Ano nga ba magkapatid. say natin dyan? Ito na. Naku, marami Oo nga. nakikinig sa atin na relate sa ganyang sitwasyon. Yung tipo bang nagsakripisyo ka para sa mga kapatid mo, tapos parang Correct. hindi na-appreciate yung mga effort na ginawa mo noon. Anong say mo, Brad? Sige, unang-una, saludo kami sa iyo, Ate Marivic, ano? Hindi lang bilang isang negosyante o panganay, kundi bilang isang taong may pusong sakripisyo ba? Yung puso mo nagsasacrifice para sa pagmamahal mo sa pamilya mo.
to think na may pamilya ka na rin na sarili. No? Ibang klase po kayo. Ang kwento ninyo ay larawan ng napakaraming Pilipinong handang isakripisyo ang sarili sa ikabubuti ng iba. I'm sure may mga nakikinig sa ating OFW, ganyan-ganyan din Ate Marivic, yung kanilang pinagdadaanan. At habang ang mga ganyang kwento ay karapat-dapat ipagdiwang, totoo rin may mga pagkakataon naman po na hindi ito na-appreciate ng lahat ba? At masakit yun, tama Ate Marivic? Masakit kapag pinagpuyatan mo, pinagpapaguran mo, inuna mo yung iba kaysa sa sarili mo, at tila nakalimutan o mas masakol pa nga sa case mo, nasuklian pa ng masasakit na salita. Pero ang tanong ko sa iyo, Ate Marivic, ano mas mahalaga sa puso ng Diyos? Ang karapatan nating mauna silang lumapit sa atin o ang pag-una natin sa pagpapatawa dahil tayo ang mas nakakaintindi? So, himayin ko lang saglit and then magpe-pray tayo. Tama ka, Ate Marivic, dapat sila talaga lumapit. Pero pwede rin ikaw magpakumbaba. Oo, totoo po na kayo ang nagsasakripisyo, totoo rin na ikaw ay panganay, ikaw ay napagsalitaan na masama. Pero tandaan nyo, Ate Marivic, maganda yung Roma 5:8, yan ang ating bersikulo ngayon. Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ibig sabihin po, ang tunay na pagmamahal, Ate Marivic, ay hindi naghihintay ng unang move o naghihintay na may hingi ng tawad. Ito ay nag-aabot ng pagpapatawad kahit hindi hinihingi. Pangalawa, hindi mawawala yung sakripisyo mo kahit hindi ibalik ng tao. Ibig sabihin, gusto ko po sabihin sa inyo na ito po yung buong respeto, buo yung respeto mo sa mata ng Diyos. Ang kabutihan ninyo bilang ate ay hindi nabura sa mga sinabi nilang masasama. Hindi kailanman mawawala yung ginawa ninyong kabutihan kahit hindi ito nasuklian dahil ang Diyos mismo ang nakakakita nito. Kaya Ate Marivic, huwag kayong mawala ng lakas ng loob. Diyos ang nagbibigay ng tunay na pagpapala at pagkilala. In fact, sabi sa Bible, yung mga ginagawa in secret, yung hindi nakita ng karamihan, ginagantimpalaan ng Diyos. At pangatlo, huli na to, ikaw pa rin ang magiging tulay sa pagkakasundo nyo. Sa tingin ko lang, alam kong hindi madali, pero kayo po ang mas ate, mas malalim ang inyong karanasan, mas malawak ang iyong pangunawa. Ikaw pa rin ang magbibigay tulay ng pagkakabati nyo. Kahit hindi ikaw ang dahilan ng paglayo. Isang simpleng mensahe lang, ate. Mahal ka ng Diyos, nakikita ng Diyos yung paghihirap mo, at hindi yan kailanman mabubura ng sakit ng mga sinabi nila. Pwede mong buksan ng pinto para sa kapayapaan at kapag nakita niya yung kababaang loob mo, ate, malamang lalambot din ang puso niya. At sa request mo na magsalita rin ng konti para kay Bunso. Alam mo, Bunso, alam namin hindi perpekto yung ate mo. Pero hindi rin kayang suklian yung kanyang nagawa. Tama? Hindi kayang sukatin ng isang away ang lahat ng kabutihang ginawa niya through the years. Kung minsan, nene, may mga nasabing masakit yung ate mo, pakadala rin na ng pagod, sakit, lungkot, and all, pero hindi maitatanggi yung totoo. Ikaw ang naging parang inspirasyon niya para rin magsipag dahil gusto ka rin niya mabigyan ng magandang kinabukasan. Maaaring hindi niyo mabawi ang mga sinabi mo at nene, kung ano ang pangalan mo, pero pwede niyong buuin muli ang pagmamahalan niyo sa isa't isa. So Ate Marivic, sa dami ng tao ngayon na inuuna yung sarili, saludo ako sa iyo. Kaya kayong patunay na mga may tao pa rin marunong pa rin magmahal ng wagas kahit nahuli na yung sarili. Nawa, igayahin kayo ng mga karamihan. Ipagpatuloy nyo lang po ginagawa nyo tama. Tandaan nyo, Roma 5:8, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Tayo manalangin. Panginoon, dililift up namin si Ate Marivic. Nawa ang maging ehemplo niya si Jesucristo na hindi nintay ni Jesus na bumait muna kaming mga tao bago bumaba at mamatay para sa aming mga kasalanan. No, pinili niyang mamatay sa amin, kakaka-celebrate pa lang namin ng Easter, at nabuhay na muli upang madama namin ang wagas niyang pagmamahal. At ganoon din, Lord, dinadalangin ko sa magkapatid na to, nawa ma-restore ang kanilang relationship, magkapatawaran, at magkaroon ng pagmamahalan sa isa't isa. Lord, kami rin mga nakikinig, matuto kami sa mga aral ni Jesus. Nawa ay matuto rin kami magpatawad sa mga taong dapat patawarin. Matuto rin kami humingi ng tawad sa mga taong dapat hinga ng tawad. Salamat sa araw na to, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At muli, Panginoon, salamat po sa araw nga na ito na aming napakinggan muli si Brad Jeff sa aming pong The Daily Bread. Lord, salamat po muli
sa biyayang ito na aming tinanggap sa pakikinig po ng magandang mensahe mula kay Brad. Alagaan niyo po siya lagi. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat. Thank you, Brad. Bukas ay Miyerkules na, so we'll see you again tomorrow. Ang bilis ng panahon, Brad Ted. Parang kailan lang, bata pa tayo ngayon. Mas bumabata. Yan. Paurong ano? Oo, Sige. hindi halata Pastor na 60 ka na. Wala. Pulang-pula yung buhok. 60. Ano ka ba Oo dyan? naman. Aliw na aliw ang mga nasa comment section sa red hair mo. Salamat na marami, Brad. We'll catch you again tomorrow. Maraming salamat, Brad Ted. Batiin ko lang yung aking ninang Cory, Nepomuceno, thank you for tuning in. Si Trina at Junjun Galang, maraming salamat sa pag-tune in everyday. Ito pong yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides.